Okay, good afternoon po sa bawat isa. Happy Lord's Day po. Ayan. So yung sermon po na mapapakinggan niyo po ngayon, as we always do, na introduction po no, sa ating po writer po nating sermon. So ito po ay galing sa sermon ni Reverend Mark Chen. So siya po ay pastor ng First Evangelical Reformed Church na matatagpuan sa Singapore, and this was preached last 2021. Okay? So ngayon po, binasa naman po natin po kanina. No? So tinitingnan natin yung Lord's Day 21 ng Heidelberg Catechism. And it speaks about the Church of God. Again, not a building, but a people. So yun po yung pinag-uusapan po natin. I know naman na yun po ay clear po sa atin. Di ba po? And pagdating dito sa question 54, so pinapakita na mula pa sa simula hanggang sa huli, na ang gusto po ng Diyos is that magkaroon ng bayan para sa Kanya. So these are His people, so distinct from the world. And sa mundong to, may dalawang klase ng tao. Yung una, aside na ito, yung mga kabilang sa Diyos and yung mga hindi kabilang sa Diyos. Okay? Clear po yun? So yung mga kabilang or kasama sa Diyos, kasama sa Kanyang kingdom, which is the church. So sumusunod sila sa Diyos, sila, yung mga anak ng Diyos, and balang araw, makakasama sila ng Diyos sa langit. And on the other hand, yung mga hindi kabilang sa Diyos, so in this side, hindi sila sumusunod sa Kanya sa mga sinasabi ng Kanyang mga kasulatan ng Biblia, and they are the children of the devil. Hindi sila makakasama ng Diyos sa langit balang araw. Ngayon po, sa question 55, sinasabi po dito yung communion o yung pakikipag-isa that the people of God have with one another and with Christ. So, sabi ko nga, dito rin po yung language namin kanina sa Sunday School, yung close sila sa Kanya and close din itong mga believers na ito sa isa't isa. Naglilingkod sila sa isa't isa at mayroong love sa pagitan po nila. And dahil kasama nga sila dito sa church na to, and sila bilang bahay ng Diyos or as God's people, so meron silang forgiveness of sins. Gaya po yan ng tinuturo sa atin sa question 56. Hindi sila sinless dahil sa sarili nilang effort, kundi ginawa silang huli ni Kristo. And habang nasa lupa sila, patuloy yung church na makikipaglaban sa kasalanan by way of sanctification. Pero dadalhin sila ng Diyos sa langit balang araw by way of glorification, and hindi niya sila hahatulan or i-condemn. So kaya po, tungkol po sa church, malinaw naman po na sinasabi ko kanina pa, tungkol po sa church, yung topic po natin ngayong Vesper service. Na yung mga tanong is, sino yung church? Ano siya sa paningin ng Diyos? And paano natin siya dapat tingnan? And I pray na para po sa atin ngayon, sa ating mga Kristiyano po ngayon, mag-grow sa patuloy po nating pagkaunawa tungkol sa church. Para lalo nating mahalin. And I pray also na yung mga hindi pa sumasampalataya, makita na maliban na sila maging bahagi kay Kristo in the church or ng mga tinipon or mga tinawag ni Kristo, which is yung mga niligtas niya at banal niya na bayan, na maliban na sila, maging bahagi nun. Hindi sila makakatakas sa darating na judgment. And kapag po pinag-usapan po kasi natin yung church, again, hindi natin po pinag-uusapan yung tungkol sa building, hindi rin natin pinag-uusapan yung just the visible organization of people. Kasi kapag yun lang po yung tinignan natin, pwede itong mag-cause ng confusion. Pwede itong mag-cause ng discouragement para sa atin. And while sinasabi ng Bible na special people, yung church ng Diyos, and yun ay isang glorious people, and sa atin, hindi natin po laging nakikita sa ganung paraan. Sa church, ano naman po natin? May mga scandal, may mga embezzlement, division, katulad ng pinag-uusapan natin every morning service. Meron din false teaching. Meron din mga church na maliliit. Meron din mga church na struggling. And sa ilang parts ng mundo, the church is so weak and small and persecuted yung mga Kristiyano. Isa po yan po sa reality ng church.
Pero ngayon po, pag-usapan po natin ay Psalm 87. So ito po yung passage na binasa po kanina and i-expand po natin ngayon. Psalm 87 na tinuturing ng Diyos yung church na glorious. So ito po yung titingnan po natin. So meron po tayong tatlong parts na ating pong pag-aaralan ngayon sa Psalm na to, describing the Church of God. So ito rin po yung mga sermon points po natin. So firstly, may kita po ninyo sa inyong mga bulletin. Firstly, the church belongs to God. Secondly, the church is God's redeemed people. And thirdly, the church is a joyful community. So yun po yung ating pong mga pag-aaralan po ngayon. Okay, so bago po tayo magsimula, so tayo po ay manalangin. Let us go to the Lord in prayer. Our Heavenly Father, as we now come to the preaching of your holy word and to the truths confessed in Heidelberg Catechism, we confess our complete dependence upon you. And apart from the work of your Spirit, our minds is dull, our hearts are cold, and our understanding is limited. So we ask, O Lord, that you would help us, that you would graciously illuminate us by your Spirit, that we may rightly understand and joyfully receive your truth. So Lord, teach us more of the beauty of your Holy Catholic Church, the communion of saints, and the forgiveness of sins, and cause these truths among us to strengthen our faith and increase our hope in your promises. So guard us from pride and unbelief, and grant, O Lord, that both the preaching and the hearing of your word may be pleasing in your sight and profitable for our souls. Lord, exalt Christ among us and draw us nearer to Him through the ministry of your word. We pray these things in Jesus' name. Amen. Okay, simulan po natin. So firstly, nakalagay po dito, the church belongs to God. So sa mga verses 1 to 3, so pinapakita sa atin yung glorious picture of the city of God. Ito po yung Zion. Hindi po Zion Covenant Reformed Church, but ito po yung Jerusalem, yung binabanggit po dito. Hindi yung church natin, but the Zion, Jerusalem, the city of God. Pero akala ko ba, yung pag-uusapan natin is tungkol sa church. So, well, yung Zion, or the city of God, so yun po ay metaphor. Nabanggit kanina morning service, metaphor or talinghaga para sa bayan ng Diyos. Ibig sabihin dito, may kita na hindi lang to binubuo ng mga Jew. Nandun din, nabanggit dito yung mga Egyptians, Babylonians, Sidonians, and Ethiopians. So itong Zion, amazing city ito na binubuo ng iba't ibang nations. Kaya, ito ay isang metaphor. Hindi lang po ito about sa mga ethnic descendants na nanggaling po kay Abraham, kundi sa mga taong nanggaling sa iba't ibang panig ng mundo, iba't ibang side. Ganyan po yung meaning ng Catholic Church, the Universal Church. And alam niyo po, mayroon po kasing iba, or may ilan na nagsasabi na sila lang yung tunay ng Catholic Church. Sila lang yung ligtas. Pero kung ganun po kasi yung teaching, hindi sila tunay na Catholic. Kasi yung bayan ng Diyos, or the people of God, so yun po ay nanggagaling sa iba't ibang mga lugar. At all times and at all places. And may mga ilang bagay tayo pong matututunan tungkol sa church na to ng Diyos na ating pong titingnan sa ating pong passage ngayong hapon. So matututunan natin na yung church ay holy, meaning special to God and set apart for Him. So hindi po siya tulad ng mundo, ibig sabihin. So may kita po natin sa Psalm 87, on the holy mountain stands the city He founded. So doon nakalagay, nilagay ng Diyos yung foundation niya. And yes, while God has created all the earth, but only the city, these people have this foundation. So mas malinaw po ito na sinasabi, another passage. So if you have your Bibles with you, pwede nyo rin pong tingnan, Isaiah chapter 28 verses 16. So Isaiah 28 verse 16, therefore thus says the Lord God, behold, I am the one who has laid as a foundation in Zion, a stone, a tested stone, a precious cornerstone of a sure foundation. Whoever believes will not be in haste. And we know po, na sa pagtatayo ng isang city, importante yung foundation. Tama po? For example, konting trivia lang, yung Bangkok,
sa Thailand, unti-unti po yung lumulubog yung city na yun dahil yung foundation ng city maraming tubig sa ilalim ng lupa. And isa pa, yung pinakamataas na building sa mundo ngayon is yung Burj Khalifa sa Dubai. So, more than 45,000 cubic meters ng concrete yung ginamit po doon, na meron bigat na more than 110,000 tons yung ginamit. So may notes po ako dito, di ko po ito kabisado. So 110,000 tons yung ginamit para po itayo yung foundation nito na concrete and steel. So meron din 192 piles, and yung bawat isa ay merong diameter na 1.5 meters and haba na 43 meters. Na-imagine niyo po ba? Ako din, hindi. So, ito pong mga to na nakabaon na more than 50 meters sa lupa, itong foundation na to. So, ibig sabihin po nito, talagang napaka-massive ng foundation na to. And talagang straight na nakatayo yung building. Okay? Another one, in contrast naman po doon, pero another example. Yung Tower of Pisa. Alam naman po natin, familiar po tayo. So, yung Tower of Pisa, so binuo yun ng mahinang foundation. And tinayo yun sa malambot na lupa. Kaya yun po nakatagilid. So now, kapag ginamit yung illustration ng foundation para sa church, so ito po ay tumutukoy sa holiness ng church. Ito po ay tumutukoy sa holiness ng church. And what makes the people of God, the people of God? It is forgiveness of sins. That Jesus died for us to make us holy. Kaya po, si Kristo, yung tinatawag nating underpinning or yung solid foundation ng church who died for these people and making them holy so they can be God's church. Si Kristo po ang ating foundation. Okay, next naman po, matututunan din po natin na yung church na to ay spiritual people. And kapag sinasabi dito yung Zion and or Jerusalem, so hindi lang po ito nire-refer ng psalmist, yung physical na city. Hindi lang po yun, but it points to something greater. And paano natin ito malalaman? The Bible tells us that Abraham was looking for a city, for a spiritual city. Example po niyan is makikita po natin sa Hebrews 11, 8 to 10. So again, if you have your Bibles with you, pwede niyo pa rin pong tingnan. Since for the next ones, marami po tayong isa-slide na passages. So Hebrews 11, 8 to 10, by faith Abraham obeyed when he was called to go out of a place that he was to receive as an inheritance. And he went out not knowing where he was going. By faith he went to live in the land of promise, as in a foreign land, living in tents with Isaac and Jacob, heirs with him with the same promise. For he was looking forward to the city that has foundations, whose designer and builder is God. Okay? Eh, matutunan din po natin na nagre-result din lahat ng mga saints noong una sa saints na to. So kung tatalon po tayo naman sa verse 16 ng Hebrews 11, but as it is, they desire a better country that is a heavenly one. Therefore, God is not ashamed to be called their God, for He has prepared for them a city. So ito po ay isang heavenly city. So pinupoint sa atin na this is not something physical. And sinasabi po na sa atin na yung lahat ng mga sumasampalataya sa Panginoong Jesucristo na tumatawag po sa Panginoon personally bilang tagapagligtas nila, so kasama po sila sa heavenly city na ito. So that is why it is spiritual. Kasi yun naman po ay makikita po natin sa Hebrews 12 verses 22 to 23. Hebrews 12, 22 to 23. But you have come to Mount Zion and to the city of the living God, the heavenly Jerusalem, into the innumerable angels in festal gathering, and the assembly of the firstborn who are enrolled in heaven, and to God, the judge of all, and to the spiritual spirits of the righteous made perfect. So next, matutunan din po natin na yung church po na to ay mahal ng Diyos or iniibig ng Diyos. Kasi sa verse 2, balik naman po tayo sa ating pong passage sa Psalm 87, sa verse 2, balik po tayo sa main passage. The Lord loves the gates of Zion more than all the dwelling places of Jacob. So sa lahat ng lugar sa mundo, God especially loves Zion. So bagamat
good or benevolent ang Diyos sa buong sanlibutan. Yet, God especially loves His people. Tayo ay sinful and inglorious. Pero nagiging mahalaga tayo dahil nandun yung pagmamahal ng Diyos sa atin. And gaano man tayo kaliit o gaano man kahina sa paningin ng mundo, pero ito po yung truth na tinuturo sa atin, that God loves us. And ito po ay wonderful reminder na hindi po tayo pinili ng Diyos dahil tayo po ay mas mabuti kaysa iba. And that is evident naman po na makita natin sa Deuteronomy 7 verses 6 to 7, Deuteronomy 7, 6 to 7, na sinabi ng Diyos, "For you are a people holy to the Lord your God. The Lord your God has chosen you to be a people for His treasured possession out of all the peoples who are on the face of the earth. And it was not because you were more in number than any other people that the Lord set His love on you and chose you, for you were the fewest of all peoples." And another one, the church is also glorious. So sinasabi naman sa verse 3 ng Psalm 87, "Glorious things of you are spoken, O city of God." So ibig sabihin, while hindi pinili ng Diyos yung Zion dahil ito ay maganda, ito po ay nagiging glorious and napakaganda sa paningin ng Diyos. And ganoon din po sa atin. Hindi tayo pinili ng Diyos dahil lovely tayo. Sino po ba tayo? Kundi mga sinners. Pero, nagiging glorious tayo dahil sa pagmamahal ng Diyos at sa paningin ng Diyos. Meron po akong kwento. Meron pong isang lalaki. Sa panaginip niya, so imagine niyo po kasi panaginip daw po ito. So nakita niya yung sarili niya, imagine this man. Nakita niya yung sarili niya sa isang city na maraming magandang buildings. Na yung mga tawag is granite temples of finance, towers of business, marble halls of higher education, and napakarami pang mamahaling mga bahay. Now, sa gitna ng city, may isang plain structure. Sabihin, humble and modest kind of building. So may mga tao, lalaki at babae, na pumapasok at lumalabas doon sa building na merong mga ngiti sa mukha po nila. Now, sa panaginip nitong lalaki, lumipas yung 100 of years. Para siya nagka-time jump or nag-space time skip. Hindi po doon. So, nagkaroon time skip doon sa panaginip ng lalaki for some reason. So, nakita niya ulit yung parehas na city. Pero halos hindi niya na ito makilala. Hindi niya na makilala yung city na to kasi nawala na yung mga naunang mga buildings and napalitan ng mga mas engrande pa. And kahit na ganoon, sa gitna ng mga to, kahit nagbago na yung lahat, lumipas man yung 100 years, naroon pa rin yung simple na building, the modest frame building. And yung mga tao, still, patuloy pa rin po sila na pumapasok and lumalabas doon sa building, gaya po ng nakita niya dati. So lumipas yung 1,000 years, nagkaroon ulit ang time skip, bumalik ulit yung lalaki sa same na city. Nakita niya yung complete transformation. So nawala na yung lahat ng mga building, so napalitan na po ng mga bagong buildings, bagong architecture, all except doon po sa little frame na building. And mula po dito, nakita niya pa rin, patuloy na lumalabas yung mga lalaki at babae na may light of joy and satisfaction sa mga mukha nila. Now, sa panaginip niya, tinanong niya yung mga citizen ng city po na yun, kung ano yung building na yun, bakit hindi ito nagbabago, and bakit patuloy pa rin pumapasok at lumalabas yung mga tao po rito. Yung iba pa mga building ay nawala na. And doon niya nalaman yung secret kung bakit nakatayo pa rin yung building na yun. Because the citizens said, it was the house of God, where men found the way to eternal life. Mga kapatid, magpapatuloy po ang church dahil po ang pundasyon po nito ay si Kristo. And the Lord has made her holy. She is loved by Him and she is a spiritual kingdom and glorious. Ngayon po, pupunta na po tayo sa second point. So the church is God's redeemed people. So now for the second point. So yung interesting point sa psalm na to is yung fact
na yung mga tao binanggit po dito, yung mga races and groups and tribes na binabanggit po dito, nanggagaling sa iba't ibang nation, sabi nga natin, nation, tongue, and tribe. So, sabi ko nga po kanina, naroon yung Egyptians, Babylonians, Sidonians, and Ethiopians. But this is very strange. Ito po mga nation na to, dati po silang historic enemies. Pero kahit po ganon, naroon sila ngayon sa iisang city, sa Zion. So sabi ko nga, kasama rito yung Egyptians, for example. Kasi dito po sa verse 4, binanggit yung Rahab. So yan po kasi yung tawag ng mga Israelite sa mga Egyptians. And alam natin na inalipin ng mga Egyptians yung Israel. So nandun din po yung Babylon for the next one. Sino po ba sila? Sila po yung mga nagpatakot or nag-exile sa Israel. Pero nakikita po natin dito na yung mga taong ito ngayon, nakakakilala na sa Diyos. And amazing po, di ba? So noon, hindi nila kilala yung Diyos. So naroon din, Philistia, Tyre, Ethiopia. So lahat ng mga ethnicities na to kabilang na ngayon sa Diyos. Pero again, hindi ganoon noon. So tandaan po natin na sinabi ng Diyos kay Abraham sa Genesis 12 na pangako ng Diyos sa kanya na pagpapalain niya yung lahat ng pamilya sa lupa. So kasama rito, maging yung mga dating magkakaaway. And hindi lang po sila yung mga dating kaaway ng Diyos, pero dati po sila magkakaaway sa isa't isa. And it tells something to us about the church. Ang church ay binubuo ng mga tao na sa mundo pwedeng hindi magkakasundo. Sino po yung nandito? May mga tao na galing sa iba't ibang level ng lipunan. Meron mga mayayaman, meron mga may hirap. Dahil bilang mga Kristiyano, alam natin na hindi mas mabuti yung mahirap kaysa mayaman. Right? May mga matataas yung pinag-aralan and meron ding kukunti lang yung pinag-aralan. And bilang mga Kristiyano, alam natin na hindi edukasyon yung sukatan ng pagkatao. Meron naman pong mga lumaki sa maayos and dissenting mga tahanan. Samantala, yung iba, meron naman pong madilim o kaya magulo na nakaraan. Pero ngayon, even yung mga lumaki sa mas maayos na pamamahay, meron din silang struggle. Struggling sila and grieve sila sa legalism and hypocrisy. Habang still, itong mga tao ito, natututunan nila yung humility mula doon sa mga kapatid nila na may dark past, pero ngayon ay inubos na ni Kristo. So, nakita po natin na equal pa rin pagdating sa church at kay Kristo. Now, noong unang panahon, illustration po ulit. Unang panahon, nagsisail yung explorer na ang pangalan ay si Captain Cook. Nagsisail siya sa South Sea. Nung dumako sila sa isang island, pinababa ni Captain Cook yung mga tauhan niya doon sa Pampang. So biglang sumugod yung mga native and kinuha yung isa sa kanila. Walang weapon yung iba, wala silang armas, and wala silang nagawa habang nakikita nilang pinatay, even kinain yung mga katutubo, yung mga kasama nila sa mismong harapan po nila. Now, pagkatapos ng 20 years, may time skip din pala dito. So, after 20 years, nag-sail ulit si Captain Cook sa parehas na dagat. So, kaso nga lang, nasira yung barko niya dahil sa bagyo. And sa loob ng ilang araw, palutang-lutang sila hanggang sa tangin sila ng hangin. Papunta doon sa parehong isla. So, nag-flashback sa lahat sa kanya yung mga nangyari. Kaya nung makita yun ni Captain Cook, dahil sa nangyari dati, sumigaw siya sa mga tauhan niya, na gamitin yung lahat ng mga lakas nila para doon lang sila sa dagat. Pero, so tinulak pa rin ng alon yung mga bangka papunta sa Pampang. So napuno ng takot yung mga sailor. So kaya yung ginawa po nila, nagpadala sila ng tauhan para maghanap and magdala ng sariwang tubig, fresh na tubig. So umakyat yung mga lalaking to sa tuktok ng isang hill and nung tanawin nila yung valley sa baba, so kumaway sila sa iba pang sailors na kasama nila para sumunod sa kanila. So sumigaw sila, mga kasama, aligtas dito. Sabi po nila, may church dito.
And ganyan po, yun nangyayari po sa buong mundo in every age. Sabi nga nila, kung saan may church, sure na wala dong cannibals. Sure po yun. And mga kapatid, mapapaisip po tayo kung bakit. Na kung paano, ito pong mga nabanggit ko po kanina. Na ito pong dating nating mga kaaway sa isa't isa. But now, we believe in the forgiveness of sins. We believe that Christ has changed us and we must be changed. And what's more is that God, the people of God are nurtured in the church. So habang po yung verse 4, babalikan po natin yung passage, tungkol sa iba't ibang mga tao na galing sa iba't ibang bansa na pumapasok sa Zion. Ngayon naman, nakikita natin sa verse 5 yung blessing of being born and nurtured in Zion. Kasi sa verse 5, it says, "This one and the one were born in her. For the Most High Himself will establish her." Now, it is a wonderful thing na maipanganak sa isang Christian family into the church. So may mga malalaking blessings and responsibilities na maipanganak po sa church. And yung isang bata na pinanganak sa isang unbelieving family naman. And this is the other case. Pero saved by grace through Jesus Christ. And note lang po, hindi po siya mas mababa bilang anak ng Diyos. But it is still a blessing to be born in a Christian household. Kasi nga po may mga nagsasabi na sana hindi ako pinanganak sa isang Christian family and yung decision was not made for me, and sana naranasan ko yung dramatic conversion experience. Pero para po sa mga lumaki sa mga Christian home, hindi po wonderful na iniiwas na kayo ng Diyos wala sa napakaraming taon ng wandering in the wilderness? Pero ganoon po kasi sa mga lumaki sa unbelieving family. And hindi ba wonderful that you were raised to believe that Jesus has been your own Savior ever since we believe? Pero dito po, pinapakita po nito yung nurturing na tinatanggap ng mga Kristiyano sa church. Again, sa verse 5, the Most High Himself will establish her. Ang Diyos, yung nagpapatibay sa Kanya, and ginagawa ng Diyos ito sa mga dating magkakaaway. So, since we are now changed, so kailangan po natin yung isa't isa para lumago. Para tayo po ay maglingkod sa isa't isa, and yan po, yung nagdadala ng joy to the people of God. And yan po yung susunod po na point na pupuntahan naman natin sa pagdadala ng joy is because the church is a joyful community. Sinasabi naman po sa verse 7, "Singers and dancers alike say, all my springs are in you." So yan po yung vision na nakikita ng psalmist is yung mga citizen ng city na ito na siya nagre-rejoice sa isang festival. Dahil kung nasaan ang Diyos, dapat may joy. Pero yung special cause is yung ginawa ng Diyos. That He has reconciled them to Himself by Christ. And He has reconciled them to each other. So iba't ibang mga tao ito na galing sa iba't ibang cultures and backgrounds dito po na magkakaaway dati. Pero bahagyan sila ngayon ng kaharian ng Diyos. Kaya tayo ngayon ay nagre-rejoice. And now, yung interesting thing din dito sa Psalm 87 is that may kita po natin dito yung holy work nila. Yung holy work nila, kasi meron mga singers and may mga tumutugtog ng instruments. So pinapakita nito na sama-sama sila tumutugtog. So there is a common melody, a common festival. So kahit po na iba't iba, yung singing parts nila, kahit galing sila sa iba't ibang bansa at iba't ibang mga backgrounds, and tumutugtog man sila ng iba't ibang instruments. Naglilingkod sila sa Diyos at magkakasamang tumutugtog. Eh, pinapaisip po tayo nito with this passage tungkol sa sarili nating congregation dito po sa atin. Na may ilan sa atin yung mga bagong dating as members. May ilan sa atin, ang tanong is that paano sila makikibahagi sa atin? Or lagi na ba silang hiwalay dahil sila ibago? And sa atin po na mga matagal na pong nandito, tatanggapin ba natin ng buong puso yung mga bago sa atin?
And isa pa, another thought is that, sa atin na magkakaiba yung ugali and personality. Makikisama ba kayo sa mga taong ibang-iba sa inyo? Magtutulungan ba kayo? Maglilingkod ba kayo ng sama-sama? And sabihin natin, may minor differences in doctrine. So using the language of our passage, will you subdue those notes or play them sharply? And tandaan mo natin, mga kapatid, na tinuturo sa question 55 na bilang mga members ng Panginoong Jesucristo, meron tayong communion sa Kanya and sa isa't isa. Tungkulin po natin, mga kapatid, na gamitin yung mga gifts natin na binigay ng Diyos sa atin readily, cheerfully, and for the benefit and well-being of the other members. And makita po natin dito na kapag nagagawa to, magkakaroon ng continual satisfaction. Sabi po dito sa verse 7, Psalm 87 verse 7, all my springs are in you. Alam niyo po, malalim po yung meaning po nito para sa mga Hudyo. Kasi nakatara sila sa isang tuyo na lupa. Malalim para sa kanila. Kaya kapag hinahanap natin ang Diyos and kasama tayo sa bayan ng Diyos, doon namin nakikita yung tunay na satisfaction. Sabi nga po sa Isaiah 58 verse 11, and the Lord will guide you continually and satisfy your desire in scorched places and make your bones strong, and you shall be like a watered garden, like a spring of water, whose waters will not fail. So mga kapatid po dito sa Zion Covenant Reformed Church, kapag tayo po ay nagtiwala kay Kristo bilang ating tagapagligtas, nagiging bahagi tayo ng isang glorious na city. We become the special people of God kahit po na magkakaiba tayo and kahit po na makasalanan po tayo. Still, minamahal tayo ng Diyos dahil niligtas tayo ni Kristo. And maaari po nating mahalin yung isa't isa dahil minahal tayo ng Diyos. And kapag mahal natin ang isa't isa, malalaman ng sanlibutan na tayo ay mga disciples ni Kristo. Nawa po, panalangin ko po na patuloy po tayo i-build up ng Panginoon bilang Kanyang bayan, naway palaguin niya tayo bilang Kanyang bayan. At naway itaguyod din natin ang isa't isa para maging Kanyang bayan. Amen. Let us all pray. Our Lord, we thank you for the ministry of your holy word and for the comfort and assurance that we have received from the truths confessed today. So thank you, O Lord, for reminding us that we belong to Christ and that we are gathered into His church by His grace and by your Spirit and your word. And thank you for the forgiveness of sins freely granted through the blood of our Savior. And Lord, we confess that hearing your truth is not enough unless you also work it deeply in our hearts. So by your Spirit, cause your word to bear lasting fruit in us. Strengthen our love for the church and teach us to live as those who have been redeemed and set apart for your glory. So Lord, keep us steadfast in faith amidst our trials and temptations. So preserve the church in truth and holiness. And as we leave this gathering, help us to walk in gratitude, in humility, and in joyful obedience to you. May Christ be exalted in our lives, and may your name be glorified in all that we do. Through Jesus Christ our Lord, we pray. Amen.